Panuorin natin ang muling pagbabahagi ni Romel Padilla sa kanyang Facebook Live ng kanilang farm na talagang napakalawak. Narito ang buong video. Yun ang totoo eh. Bumati muna tayo. Assalamualaikum. Isa pong mapagpala at mapayapang umaga ng araw ng Martes. Magandang umaga po. Naimbag nga bigatin na po. Oh. Kamusta po kayo? Nandito kami ngayon ulit sa ating hanap buhay, sa ating bukid upang i-check po o kamustahin ang ating mga halaman matapos ang napakahabang tag-ulan. Kaya bumati ka muna, Uncle. May bag nga tanggalin mo yung ano mo, baka sabihin gunpowder hair ka na nagkalat ngayon dito sa Nueva Ecija. Kagaya po namin mga magsasaka, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun po, kaya nabanggit ko nga yung ating sandaling pag-uusapan, yung naging epekto po nung napakahabang ulan sa ating mga tanim, lalong-lalo na po sa katulad namin ng mga nahuhuli sa prepare sa lahat po dahil nga dun sa usaping kami ay huli pagdating ng irigasyon. Okay. Ayun, ngayon ito po, andito ang aking halaman. At kung makikita nyo, piyestang-piyesta sa ano ho, sa damo, sa lahat ng mga hindi nating inaasahan. Sa ating mga pinitak ay present po sila ngayon. Bakit? Sapagkat hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na maibuga yung pong mga pangontra dito sa damo, sa lahat na po, no? Lahat nawala sa timing, pataba, yan, pamatay mga herbicide, no? Fungicide, lahat hindi natin na ilagay sapagkat yun nga po, doon sa panahon ng tag-ulan na taniman. Ayun. Kaya kung kami ang tatanungin ninyo, ako sa aking karanasan sa pagpapalay, ito na po yung malulungkot na parte. Sapagkat ang climate change ay talagang tuluyan na po tayong naapektuhan. Nahaba na ang mga ulan. O, sa madaling salita, paiksiin na po natin. Talaga kailangan na tayo mag-adjust. Yan na po ang dapat gawin ng ating kagawaran, ng ating mga magsasaka. Magkaisa na, tuluyang ilapat kung ano po yung mga proyekto na talagang makakasagot sa mga suliraning ito, yung epekto ng climate change sa usapin po ng pagsasaka. Ayun. Ayan, ako. Halina kayo at sumama kayong umikot sa amin at kayo naman makalasap naman kung ano po ba ang buhay dito sa probinsya. Ayun. Oo. At siya nga pala, Sa kabukiran. ang usapin ngayon, ito, naka-live na rin lang naman tayo. Buksan na natin ng konti. Yung usaping presyo ng palay, naku po, Diyos ko. Itong sulirin na to, matagal na po nating nakita ito. Paulit-ulit na lang po ito. Kaya ako so wala na tayong dapat ng punain o ano, ang action po dito sa nakikita ko. Yung ginagawa po ng kagawaran ngayon, yung inihain po ng mga mungkahi na naman ng ating mga mambabatas, sana, dalangin po namin. Isasama ko na po lahat ang aking mga kapwa magsasaka. Na sana po, ito na po yung tunay na magkakaroon talaga ng legislatura o legislative measure na talagang magbibigay po ng proteksyon sa aming mga magsasaka. Uunahin na po namin yung presyo. Totoo po yung sinasabi ng aking mga kasaka na hindi naman po sa usaping ayaw namin ng inyong mga binibigay na ayuda, pero ang the best na ayuda po sa amin, bilhin nyo ng tama o sabihin po sa pamamagitan ng batas ay meron na po tayong presyo na magsasabi na nandyan na po yung kita ni magsasaka, yung bayad sa hirap ng magsasaka, at yung tamang farm gate price, yung preskong palay na presyo.
Umpisa na natin sa 20 yan. Ibalik na po natin yung 20. Kaya ako, nandito po ako at akin pong inaalok sa pamamagitan naman po ng aking kapatid na ngayon ay nandyan po sa Senado. Hindi po tayo nahuhuli ng pagsabi sa kanya ano ba yung mga talagang dapat harapin. Kaya umasa po kayo, hindi na po namin kailangan kasing ikinukwento pa kung ano po yung ating ginagawa patungkol sa bagay na to. Asahan nyo po, si Senator Robin Padilla ay laging nandyan po ang kanyang tuon, ang kanyang pagtugon sa mga suliranin ng ating mga magsasaka ay hindi po yan nabubura. Subalit, di datapwat. Ayun eh. Sana sarswelang politika, sarswelang ako, nakikiraan na po ako ha. Ito naman ang totoo, real talk, eka nga. Talagang napakagulo. Tama na muna politika, pambihira, oo. Magtrabaho muna tayo. Ay, apo. Ayun, okay na muna yung mga usaping mga ganyan, politika. Hindi ko makita yung mga ating mga kasama ngayong umaga para makapag-shoutout naman tayo at napakaliwanag. Hazard Flores Waalaikum salam, sister. Kay Ali Al-Samin, alhamdulillah, magandang umaga sa inyo, brothers and sisters. Kay Michael Gempano Kamage, ayun, magandang umaga sa iyo, tol. Kay Irish Ligon, magandang umaga. At siyempre, ako'y bumabati sa aking mahal na ina, ang aming everlasting happiness. Magandang umaga sa iyo, ma. Kung nanonood ka dyan, at andito ako ngayon, eksakto, sa iyong bukid mo. Ayun, sa iyong bukid. Na talagang inaalagaan ni Uncle Boyet. Kaya yun daw inuutang niya sa inyo, Pahihinitin mo na naman ng ulo mo. kamustahin mo naman si mama? Ate ba, kumusta ka ate? Pagaling ka na. Cha-cha. Alam mo naman yan, laging nakangiti, laging napakaganda ng kanya. At pasalamat din sa kanyang dalawang nag-aalaga. Kay Manang Biday at kay Bax. Manang Irie. Tayo na lang nakakaalam yun, ano yung Bax. Assalamualaikum, Utol Robin, Senator Robin, at sa ating opisina, sa Office of Senator Robin Padilla, magandang umaga sa inyo. At sa lahat na po ng ating mga kasama ngayong umaga ulit, bumabati kami ng isang magandang umaga. Nakakatuwa lang po dahil pagkatapos po ng mga ilang ibinigay na desisyon ng kagawaran ng pagsasaka at ng ating mahal na Pangulo, unti-unti naman pong umangat yung presyo ng bilihan ng palay ngayon. Kahapon po may kausap tayong taga Talavera, yung magandang klase, nabibili na po ng 13.50, ano? So kaya yan po magandang balita na sa amin, pero talagang kung kami ang tatanungin ninyo, hindi po yun yung sapat na presyo. Kinatutuwa lang po namin sapagkat wag namang 8, bihira, oo. Okay na yung mag 8-8 si kapatid na Bayani, pero sa presyo, wag ho nating ano yung 8 na yan? Mariosep. Wala na hong magsasaka kapag yan ang ating gawing hudyat. Mga mahal naming mambabatas, mahal na Pangulong Marcos, mahal na Sekretaryo Kiko Chu Laurel. Wag na po nating hintayin na maibugaw natin yung mga bagong magsasaka dahil kahit sino pong nasa matinong pag-iisip, hindi po papasok sa pagsasaka sapagkat sino naman ang siraulong nag-aral ka, nag-aral ka, pag-graduate mo, pupunta ka sa pagsasaka na wala namang kikinikita kundi ang kinikita rito yung tubo ng utang mo. Yun ang kikitain ng magsasaka ngayon. Kaya wag na po natin. Kakanalin ko na to. Oo. Taripit and then kanal niya na tapos lalagyan ko na ng butas doon. Papahukay natin, lalagyan ko na tapos kasi kahit na maging solar ito Uncle, kailangan magawa na yon. Bakit? Bakit kamo?
Kasi kahit mag free range sa ano ka rito, tsaka yung solar farm, kailangan mo pa rin ng daanan ng tubig. Kasi ang katabi natin, palayan. Itik, ano? O wala. Ayun, bumalik na tayo. Kanina po, yung sasabihin ko sana, sabi po kasi ni Uncle Boyet, sayang yung lupa, binebenta na ng mga magsasaka. Kaya, kita nyo po, ano naging resulta? Nagpamigay tayo ng mga masasakan lupa. Pero kung ganito po ang sitwasyon ng ating pagsasaka, marami na po nagbenta. So baliwala po yung ginagawa ng gobyerno na namimigay ng lupa pero hindi natin binibigyan ng seguridad yung pinagbigyan. Yun lang po, simple lang yun. Imposibleng hindi naisip to ng mga matatalino nating mga mambabatas. Supreme. Ayun, bumalik na naman tayo. Mahina yung signal. So yun po, yan mga konting okay na. Total, araw-araw, yan naman ang nababasa natin sa pahayagan. Yan po ang nababasa natin sa lahat ng social media platforms. Yan ang nadidinig natin sa balita. Gusto namin, aksyon! Ay, apo. Kailangan na po nating seryosohin ang pagsiguro. Ang pagsiguro sa ating usaping food security. Hindi lamang po yung pandaydigang level, kung hindi, dito sa local na bansa, ayan po ang palay ko. Kasing dami din ng damo. Ayan po. Yan ang epekto noon. Sige pa Kaya lako. Yan ang talagang malaking problema pag hindi natin nararating. Naaabot yung pong kung tawagin natin synchronized planting, yung sabay-sabay na pagtatanim. Patuloy pong magiging ganito, hindi natin mararating yung kayang anihin o sa kumpas ng ating panibagong panahon. Yan yun. Wala pong mangyayari hanggat tayo ganito, may nauuna, may nahuhuling nagtatanim. Sabi nga, yung binibigay natin na ayuda, tanong lang po, ito tanong lang. Sinabi ko na to nung committee hearing ni Senator Cynthia Villar sa Muñoz. Pinasok ko na tong concern na to. Yung po ba ako na ibinibigay natin na budget para sa binhe, fertilizer, sa lahat po ng ayuda na ibinibigay sa aming mga magsasaka through RSBSA. Tinanong na ba natin yung inaasahan nating ani laban doon sa binhe na ipinimigay natin? Yan, tanong kaya, sagutin nyo. Kailangan alam natin yung datos niyan para kailangan may dulo. Ito bang batas na to, nakakatulong ba talaga? O itong batas na to, baguhin na talaga natin. Kasi napakalaking pondo po yung nandyang nailalaan. Sana bumalik yung presyo ng porsyento ng ating taripa, bumalik sa 35% o kaya madagdagan pa sana. No? Kung talagang ang pag-uusapan natin yung seguridad ng magsasaka, yan ang mga pangunahin pong dapat gawin. Ang pag-amyenda ng napakatagal ng usapin. Rice tarification law pa din. Ako, Diyos ko. Ako po'y number 1. Hindi sang-ayon sa batas na yan noong 2019 pa po. Pero hanggang sa tayo, ninamnam natin, tumulong tayo sa pag-implementa. Hindi, yung nagbibiroan po kami kasi sa dami ng mga basher ngayon. Matatalino. Yung mga matatalinong magagaling na tao na akala nila kung pag nagsasalita sila, yung kanilang binabash, wala rin buhay, lalo na yung Sila lang. puro sa kapakanan ng kabutihan. Wala namang Ang tanging iniisip natin, naku, sinasabi ko na dyan, yung kapatid ko po, si Utol, Robin Padilla. Nalulungkot ako minsan dahil talagang yung mga sinasabi, abay, masyado kung manipis kang tao,
baka makapatay ka. Mapapatay mo sa mura, di ba? Ayaw naman nga rin magpaka. Pero, alam nyo, ito, mensahe lang Karapatan nyo po yan. Kaya ako nagbibiro kanina pa Pasok, bashers, di ba? Pero, sa totoo lang, mga kababayan, itong kasulukuyan po nating katayuan sa ating bansa, ang kailangan po natin, pagkakaisa at paniniwala. Pag-iintindi. Lalong-lalo na, dun sa mga tao, hindi po dahil sa kapatid ko si Robin dun sa mga tao na tanging hinahangad ay bumuti ang kabuhayan ng ating mga kababayan, tulungan na lang natin. Tulungan na lang natin. At yung mga ulul, sorry, magagalit ang Facebook. At ayoko din nagsasalita ng mga ganyan. Ng mga politiko na nandyan ngayon, bilang na mga araw nyo. Kasi nandyan na. Oo, masyado nang laganap